Okay, pag-usapan po natin itong nangyari kay Laila de Lima for being irresponsible. Kasi meron ng mga nagsabing mga lawyers na itong si de Lima, irresponsable ang kanyang ginagawa dito sa pag-post patungkol po dito sa Supreme Court. Pwedeng makontempt itong si de Lima sa kanyang ginawa o pambabastos dito sa Korte Suprema. Ayan, lagot ka dyan, Junel. Lagot ka dito. Mamaya, ipapakita ko sa inyo bakit ano ang ginawa ni Congressman Laila de Lima na pwede siyang makontempt. At heto, pangalawa nating pag-uusapan ay uminit na itong si Auntie Claire. Parang galit na dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Sa kanyang press briefing, ipapakita natin yan kasi rumesback si Auntie Claire nung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na yung kumakalat na issue patungkol kay Bongbong Marcos. Tinanong kasi itong si VP Sara na anong masasabi mo sa circulation na si BBM ay na doon sa St. Luke's, nagurgur na raw o ganun-ganyan, usap-usapan. Ang sabi ni VP Sara, good luck. Doon uminit si Auntie Claire. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang amo. Kaya uminit siya di ba? Naggalit siya. So yan po ang ipapakita natin, yung sagot ni Auntie Claire, paano siya naggalit. Pero masablay kasi siya dito Masablay na naman siya, 'di ba? Sa sinabi ni VP Sara, wala namang ginawa si VP Sara, siya ang dami na niyang satsat. Kung ano-ano na ang mga pinagsasabi ni Auntie Claire patungkol kay VP Sara. Si VP Sara nga ay parang umiiwas nga sa media, parang ayaw nga ni VP Sara na pag-usapan 'yun. Tapos ganun yung sagot mo, 'di ba? Ika nga ang kasabihan, Auntie Claire, ang pikon talo. Pikon talo. Yun lang masasabi ko Pero guys, bago ko to ipapakita, paki-like at saka paki-share muna dito sa video natin para marami po ang makarinig, makaalam, ma-update sa balita, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay, importante yan mag-like and share. At sa mga bago pa lang dito, if this is your first time, subscribe na po kayo kasi libre lang yan, updated pa kayo. Ito, panoorin natin itong si de Lima pwedeng i-contempt sa pambabastos niya dito sa Korte Suprema. Ayon yan sa mga ekspertong lawyer. Okay, ito, panoorin po natin ito. Meron pa nga sinabi si Representative de Lima na yung Supreme Court daw ay Sara's Court. Yan kasi ang pinost niya sa social media. Sinabi ni de Lima na Sara's Court raw itong Supreme Court. Parang mali yan Kasi ikaw bilang anong tawag doon? Bilang isang kongresista o representative sa House of sa HOR o sa Kamara, ay ingat po tayo diyan. Kasi ang Supreme Court nga, hindi sila nangingialam sa trabaho ninyo diyan sa Kamara, de Lima. Hindi nangingialam ang Supreme Court. Tapos yung galawan mo, de Lima, halata na pamumuliti ka. 'Di ba? Galangin niyo naman ang three branches of government. Hindi na nga nangingialam ang Supreme Court. Ikaw diyan, anong sinabi mo? Sara's Court? So parang sa nakikita ng taong bayan at sa mga ekspertong lawyers, ang nakikita nila sa pinost mo, parang sinabihan mo ang Supreme Court na bias sila when it comes to VP Sara. Parang taliwas yan sa mga ginagawa nyo dyan sa representatives. Kayo yung bias. Kayo yung bias patungkol kay VP Sara. Ang daming corrupt officials dyan sa House of Representatives, pero si VP Sara yung inuna ninyo, kalokohan ninyo. Tapos sasabihin nyo ngayon dito sa Supreme Court na Sara's Court? Bakit nyo gaganyanin ang Supreme Court? Galangin nyo ang equal powers ninyo. Kayong mga taga-legislative dyan, may sarili kayong kapangyarihan. Dito naman sa judicial branch, may sarili rin silang kapangyarihan. Igalang mo yan. Tatlo kayo executive, judicial at saka legislative. May equal powers po kayo. Anong ibig sabihin? Pantay-pantay po ang kapangyarihan ninyo. Pantay-pantay. Hindi porkit kayo taga dyan, lower house, ang gagara ninyo umasta. Gaganyanin ninyo ang judicial branch. Hindi nyo ba baka nakalimutan mo, de Lima. Equal po ang kapangyarihan ninyo dito sa judicial branch. Equal. So anong ibig kong sabihin? Huwag kang umasta na ibilitol mo ang Supreme Court. Yan ang punto ko dito. Ito pa, sige, panoorin pa natin ito. No, that is contemptible or contumacious or she may be cited in contempt. Pwede ma-contempt si de Lima dyan. Good luck. Good luck sa'yo sa kayabangan mo. Akala mo kung sinong santo?
Dala-dala pa kayo ng mga madre, mag-file impeachment. Akala nyo kung gaano kayo ka holy? Tapos, kung si VP Sara na nag-file ng petisyon sa Supreme Court na karapatan yan ng bilang isang Pilipino, karapatan niya yan. Hindi man yan pinagbabawal sa sa konstitusyon yan, ginagawa ni VP Sara. Kayo lang kasi lang naniniwala na corrupt si VP Sara. So siya, syempre, sabi niya, parang inaabuso ang kanyang ang pagkatao ni VP Sara dyan patungkol sa pamimintang ninyo, ginagamit ninyo ang kapangyarihan dyan. Ang si VP Sara, ang kanyang pangdepensa, Supreme Court. O saan man siya pupunta? Doon sa presidente natin bangag? Siyempre doon siya pupunta sa Supreme Court. Tapos ngayon, magagalit kayo because alam ninyo na yung kalokohan ninyo mabubuking dyan sa Supreme Court. Dahil hindi nyo kaya, sasabihin nyo, Sarah's Court. Yan ang hirap sa inyo. Indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman. Dapat abogado pa nga. Ikaw, hindi mo ba yan natutunan nung ikaw ay, De Lima? Nung ikaw ay nag-practice pa ng Di ba? Mali daw yan. Kasi ang problema nitong mga taong ito, kapag si VP Sara na ang pinag-uusapan, kumukulot yung utak. Kapag si VP Sara na ang kalaban nila, na nagiging bobo na sila eh. Nagiging 80-80 yung utak. Hindi ko maintindihan itong mga taong ito, mga lawyers pa naman, representative pa naman, pero pagdating doon kay VP Sara, gagawin nila ang lahat kahit mali-mali na yung ginagawa nila. Gagawin talaga nila. Parang nabubulag na sila sa ating konstitusyon, nabubulag na sila sa mga rules of impeachment. Nabubulag sila because they are like that. Yung bias, galawang dilawan. Dilawang dilawan talaga. pituhin niya ang Korte Suprema. Kami, mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema. Correct. Kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court. Hindi, alam mo, sa totoo lang, attorney, sabi mo, yan na ang pagkakataon na ibalik niya ang kanyang imahe. Hindi na yan mababalik. Isang professional na senador siya dati noon, isang, part siya sa DOJ, renelasyon niya ang isang driver niya na may pamilya. Hindi, wala. Sira na yung pangalan nito. Itong si De Lima, sira na. Tapos, hawak-hawak pa ng madre. Iyo, yak. Wala kang karapatan. By labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land, it is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual kaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, iakyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural. Kasi, ay nako, De Lima, ang 80-80 mo talaga, De Lima. Di ba, hindi mo ba alam na itong sistema natin sa gobyernong ito, binalanse yan. Kung sino man ang gumawa dito sa ating, the way our government is governed, no? The three branches, pinag-isipan yan. May purpose yan. May function yan. Bawat isa may function. Pero itong si De Lima, wala talaga, ang 80-80 talagang utak nito. Yan illogical. Hindi yan pagtakas doon sa accountability. Kasi yan ang bintang nila kay BP Sara. Ito, ginawa raw yun ni BP Sara para pagtakasan raw yung mga ginagawa niyang kalokohan. Di ba? Mindset nitong mga taong ito, ano talaga? Posibilidad. Marami din kasi ako nababasa ng mga komento ukol nga po dito sa kanilang ginagawa. Kaya daw ganito yung kanilang pamamaraan na nagiging mini trial, na nagkakaroon ng fishing expedition kasi kulang talaga. Alam nila na hindi uusad itong impeachment for the purpose lang na masira lang ang imahe ng pangalawang Pangulo dahil nananatili pa rin po siyang naunguna sa mga surveys po ngayon sa kabila po ng napakatagal na pagbabanat po sa kanya at pagbabato sa kanya ng iba't ibang mga alegasyon. Eksakto yan ang iyong obserbasyon at obserbasyon ng ilang sektor na dinibol-dribble muna nila yan para sirain, pahiyain ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Yun ang intention dyan politika. Pamumulitika na hindi na yung sagradong proseso
binastos ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment. Kaya nga ito inakyat kasi why will the Vice President bring a petition for certiorari and prohibition with a prayer for temporary restraining order kung hindi nila nakikita itong mga galaw na ito? They are in a better position than us, the general public, para makita yan. Kaya tama yung ginawa ng ating Vice Presidente Sara Z. Duterte. Opo. And dito po sa paghakbang ng Korte Suprema, mali po ba na magpasaklolo yung isang individual kung meron siyang nakikita? Kasi after nung dumulog ang pangalawang Pangulo, abay pinuna ang naging hakbang ng Vice President ng ilan sa mga taga-andyan sa House Committee on Justice. Grabe yung kanilang mga pagpuna na parabang walang karapatan ang pangalawang Pangulo na mag-question doon sa prosesong kanilang ginagawa. Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa eh. Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaksyon. So that kind of reaction on their part only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling. Irresponsable talaga. Nagiging bobo ang isang tao kapag ginagamit nila ang kanilang feelings. Kapag emotional ka, galit ka sa tao, nagiging sira ang utak mo. Dapat unahin nyo muna. Hindi ba kagaya nila ito ni Attorney Panelo, yung mga magagaling na mga lawyers na mga Duterte? Grabe. Unahin muna nila yung utak nila. Kung tama ba ang kanilang ginagawa basing on the rules sa batas natin. Saka na yung feelings ninyo. Ang problema dito kay De Lima, inuna niya ang kanyang damdamin, nagalit siya. To the point, nagiging bobo na siya sa mga pinagsasabi niya. As an officer of the court, siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya Tama. ang Korte Suprema. Kami, mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Correct. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung Alam mo, attorney, hindi yan sayang eh. Dapat yan binabaliwala lang yung mga taong ganyan eh. Di ba? kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, hindi na yan mabawi niya. Nandidiri na ang taong bayan sa mga ginagawa niya before. Junel! dagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual kaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, iakyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. So, tinitwist ngayon ng House Committee on Justice, sa members thereof, itong paggalaw, itong ginawa ni Vice President Sara Z. Duterte. And we, the public, are well aware of the action of the Vice President, which is in accordance with law, in accordance with her rights, under the Bill of Rights, and in accordance with the Constitution. Ang mali dito, ang House Committee on Justice. Opo, at ang tanong din ng ating mga kababayan, may mas malaki pang perang involved sa ibang mga issue, like kagaya po doon sa maleta. Ang dami na pong mga nilalabas din na mga videos at mga larawan ni Attorney Levito Baligod. Kaugnay nga po dito sa aligasyon ng mga dating sundalo na naging aide daw po ni dating Congressman Zaldico. Meron ding mga posting sa social media itong si dating Congressman Mike Defensor, kaugnay doon sa mga kini-question din ng COA kung pagbabatayan yung kanilang rason kung bakit nila inimbisigan ang pangalawang Pangulo. Dihamak na may mas marami pa palang mga ahensya ng gobyerno, mas malaking involved na pera, pero nakatutok sila dito po sa impeachment, attorney. Well, yan po ang obserbasyon ng ilan na nagkakaroon ng parang diversion. Inililihis ang issue ng pananagutan dito sa maletang kickbacks na umabot sa 805 billion. Kasi wala silang pakialam kung magiging successful itong impeachment o hindi. Ang sa kanila, malaking issue itong impeachment tututok na naman ang taong bayan dito sa impeachment ni VP Sara. So sa ganun, makakalimutan na yung mga maleta-maleta na korupsyon. Makakalimutan na yung flood control na ninakaw yung budget doon. Magaling rin ang mga puta, di ba?